Hallelujah, Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Kaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Nakaka-inspire naman ang pananampalataya ni Apostol San Pedro, ano ho? Tila ba bumubuhay sa anumang mistulang patay na sa atin. Ang maganda rito, ginawa niya ang mga kamanghamanghang mga bagay na ito, hindi sa kanyang sarili, kundi sa ngalan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang konteksto po kaya nakapagsabi ang marami sa mga alagad ng mabigat daw na pananalita ito, at kung sino raw po ang makatatanggap nito, ay ang pagsasabi naman ng mahal na poong Jesus Nazareno na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Sino mang kumain ito ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mabigat daw po yung pananalitang yun. Kaya sinong maniniwala? Alam po niya na mabigat ngang tanggapin ang katotohanan ito. Kaya naitanong din niyang, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa nga naman kung makita nilang umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Eh di lalong mabigat." Ano ho? Paano paniniwalaan yun? May mga katotohanan po sa buhay nating hindi natin sukat matanggap dahil na rin sa hindi natin lubos na mapaniwalaan. Kaya naghuhukay tayo ng pira-pirasong pruweba, ng something tangible na makapagtuturo sa atin sa malapit-lapit na hints ng katotohanan.
at ng anumang sensible, logical, at coherent na aapela sa ating rason. Ang na-overlook po natin ay ang katotohanan mismong nasa atin ang harapan. Sa halip na yakapin natin, tinatalikuran natin. Ang tinitingnan natin ay ang problema, hindi ang solusyon. Kung titingnan nga lamang sana nating mabuti, maaaring makita nating ito pala ang maghahatid sa atin sa inaasam nating buhay na kasiyasiya. Ang isa pang mabuting mabigyang pansin sa ating mga pagbasa ay ang paglalakbay ni Pedro para dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Pwede po nating tingnan ito sa lente ng kanyang ministry bilang overseer. Pero pwede rin naman nating tingnan ito buhat sa lente ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth. Nagdadala ng tulong at buhay. Sa tingin ko po, sa ganitong paraan, gumagawa sa atin ang Diyos. Dumadalaw. Dumadalaw siya sa atin malimit sa mga pinakasubtle na pamamaraan. Kung natagpuan mo halimbawa ang iyong sarili sa isang sitwasyon minsan na ikaw ay nangangailangan, ang hindi mo kakilalang dumalo sa iyo ay hindi lamang nagdala ng tulong, kundi ng pagkalingat pagmamahal ng Diyos. Namamalayan man niya ito o hindi, o namamalayan mo man ito o hindi. Maaring masabi niyang, kaya naman, kahit naman sino ay gagawin din ito, ginawa ko lang ang aking magagawa sa aking kapwa-taong nangangailangan. Pero maaari din namang hindi. Maaaring ignorin lamang siya ng iba at talikuran. Kinakailangan po nating mag-pay attention sa mga kinakasangkapan ng Diyos para mag-reach out sa atin. Sila man ang nangangailangan o sumasagot sa ating kailangan. Araw-araw, nagre-reach out po siya sa atin sa napaka-subtle niyang presensya. Ang banal na Eucharistia. Subtle man, pero tangible. Taguman, pero nahahawakan. Kanino pa po tayo pupunta? Nasa Kanya ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya ang banal ng Diyos. Sabi nga ni Apostol San Pedro, ang ating pinananampalatayanan. Mahal na poong Jesus Nazareno, manahan po kayo sa amin.